Magandang gabi kaibigan. Kumusta ang iyong araw? Kung pagod ka na sa mabilis na takbo ng mundo, inaanyayahan kitang huminto sandali. Samahan mo akong maglakbay pabalik, hindi sa malayong lupain, kundi sa isang panahong simple lang ang lahat. Naalala mo pa ba ang tunog ng tsinelas sa kalsadang lupa? O ang amoy ng bagong lutong taho sa umaga? Huwag kang mag-alala kung medyo malabo na ang alaala. Dito, bubuhayin nating muli ang mga kulay ng kahapon. Huminga ka ng malalim, ibuga ang lahat ng pagod, at hayaang lumambot ang iyong mga balikat. Damhin mo ang kapayapaan na parang yakap ng isang lumang kumot. Handa ka na bang pakinggan ang bulong ng mga alaalang akala mo'y nakalimutan na? Ang araw ay sumisilip pa lang sa likod ng mga bundok. Ang liwanag ay malambot. Kulay ginto ito na humahalo sa asul ng langit. Sa barangay San Isidro, tahimik pa ang paligid. Walang busina, walang makina. Ang tanging naririnig ay ang swoosh, swoosh ng walis tingting sa bakuran. Sa loob ng isang maliit na kwarto, nagising si Andre. Dahan-dahan siyang nag-unat. Tumingin siya sa bintanang kapis na bahagyang nakabukas. Walang alarm clock na gumising sa kanya. Ang gising niya ay dikta ng kusa at liwanag. Sa sandaling ito, ang mundo ay payapa at puno ng pag-asa. Magandang gabi. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kitang humingan ng malalim. Hayaan mong bumigat ang iyong mga balikat. Ibaba mo ang bigat ng maghapon. Hayaan mong ang iyong isipan ay lumutang. Pabalik sa isang panahon na mas simple, mas tahimik. Isipin mo ang isang mundo na walang cellphone, walang internet, walang maingay na notifikasyon. Ito ang dekada 90. At dito nagsisimula ang ating kwento. Nasa barangay San Isidro tayo. Isang lugar na nasa pagitan ng probinsya at syudad. May mga bukid pa rito. May mga kanal na malinaw ang tubig. Ang mga kalsada ay lupa pa. At kapag tag-araw ito ay nagiging pulbos na alikabok. Dito nakatira si Andre. Isang batang lalaki na 8 taong gulang. Umaga, ang silid ni Andre ay payak. Ang mga dingding ay gawa sa plywood na pininturahan ng maputlang asul. Sa bintana, ang sinag ng araw ay pilit na sumisilip. Dumadaan ito sa mga siwang ng kapis. Ang liwanag ay may kasamang maliliit na alikabok na sumasayaw sa hangin. Panoorin mo silang lumutang, mabagal, walang direksyon. Sa sulok ng kwarto, may tunog na pamilyar. Zzz, zzz. Ito ang lumang electric fan. Kulay berde ang ilisin nito. Ang bakal na rehas nito ay may kaunting kalawang na. Umiikot ito ng dahan-dahan, parang hinihele ang hangin. Ang tunog nito ay nakakaantok, nakakapanatag. Ito ang musika ng mga umaga noong dekada 90. Nagising si Andre, hindi dahil sa alarm clock. Wala silang ganoon. Nagising siya dahil sa tilaok ng manok sa bakuran. Titilaok, malakas, matinis. Isang paalala na gising na ang mundo. Kasunod nito ang huni ng mga maya sa bubong na yero. Tweet, 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 tweet. Naghahabulan sila. Ang tunog ng kanilang maliliit na paa sa yero ay parang ulan na mahina. Inunat ni Andre ang kanyang mga braso. Ang sapin niya ay isang manipis na foam. Ang punda ng unan ay malambot na dahil sa luma. Masarap ang yakap ng kumot na katsa. Malamig ito sa balat, pero may naamoy siya. Isang amoy na humahatak sa kanya, pabangon. Amoy ng bawang na piniprito, amoy ng tuyo. Bumangon siya. Isinuot ang kanyang tsinelas na goma. Ang tsinelas ay may marka na ng kanyang mga paa. Pudpud na ang takong. Ito ang tsinelas na saksi sa kanyang mga pagtakbo. Paglabas niya ng kwarto, ang sahig na kahoy ay tumutunog. Kikit, kikit. Bawat hakbang ay may kwento. Sa kusina, nandoon si Nanay Lina. Nakatalikod siya. Nakaharap sa maliit na kalan. Ang usok mula sa kawali ay pumapailan lang. Lumalabas ito sa bintanang bukas. Gising ka na pala anak, bati ni Nanay Lina. Hindi siya lumingon, pero alam niyang nandoon si Andre.
Ang boses niya ay malambing, parang haplos. Opo. Nay, sagot ni Andre. Ang boses niya ay pauspa. Bakas pa ang antok. Sa mesa, nakahain na ang agahan. Sinangag. Puti ang kanin pero may bahid ng mantika at tustadong bawang. Sa tabi nito, may ilang piraso ng tuyo. Ang balat ng isda ay makintab at may hiniwang kamatis na may kasamang itlog na maalat. Kulay pula ang itlog. Matitingkad ang kulay sa ibabaw ng mesang may lona. Sa radyo na nakapatong sa ibabaw ng ref, tumutugtog ang isang lumang kanta. Mahina lang. Air Supply. I'm all out of love. I'm so lost without you. Ang kanta ay humahalo sa tunog ng pagprito. Ito ang soundtrack ng kanilang umaga. Walang nagmamadali. Walang newsfeed na kailangang basahin. Ang balita lang na mahalaga ay kung luto na ang kanin. Dumaan si Andre sa likod bahay. Nakita niya si Tatay Rico. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkito. Sa harap niya, nakataob ang isang bisikleta. Ang bisikleta ay kulay itim. Malaki ang gulong. Ito ang kanilang sasakyan. Ito ang nagdadala kay tatay sa trabaho. Ito ang nagdadala kay nanay sa palengke. Ito ang kabayo ng pamilya. May hawak na liyabe si Tatay Rico. Ang mga kamay niya ay may grasa. Maitim ang dumi. Pero para kay Andre, ito ay tanda ng sipag. Tay, tulungan ko po kayo. Tanong ni Andre. Tumingala si tatay, ngumiti. Ang mga mata niya ay may mga guhit ng pagod, pero masaya. Sige, anak, pakiabot ng basahan, utos ni tatay. Inabot ni Andre ang lumang pranela. Pinunasan ni tatay ang kadena ng bisikleta. Dahan-dahan. Bawat ikot ng pedal ay tinitingnan niya. Sinisiguradong maayos. Ang tunog ng kadena ay click-click-click. Isang mekanikal na ritmo na sumasabay sa hangin. Bumalik sila sa loob para kumain. Sabay-sabay. Nagdasal muna sila. Pasalamat sa pagkain. Ang pagdarasal ay simple lang. Hindi mahaba. Basta't galing sa puso. Ang pagkain ng tuyo ay isang sining. Hihimayin ito ni tatay. Aalisin ang tinik. Isasawsaw sa sukang may sili. Ipapares sa mainit na sinangag. Ang lasa ay sumasabog sa bibig. Maalat, maasim, malinamnam. Si Andre ay uminom ng tubig mula sa basong aluminum. Malamig ang tubig. Galing ito sa jar na may gripo. Pagkatapos kumain, walang dishwasher. Si Andre at si nanay ang magliligpit. Ako na po magsasabon. Nay, presinta ni Andre. Tumayo siya sa harap ng lababo. Ang lababo ay semento na makinis. Binuksan niya ang gripo. Ang tubig ay malamig. Dumadaloy ito sa kanyang mga kamay. Gamit ang sponge at sabong bareta, kinuskus niya ang mga plato. Ang bula ay mabango, amoy kalamansi. Habang naghuhugas, naririnig niya ang ingay sa labas. Gising na ang barangay. May tumatahol na aso. Aw, aw, aw. Aw, aw. May kapitbahay na nagsisibak ng kahoy. Tok, tok. At sa di kalayuan, may isang sigaw na hinihintay ng lahat ng bata. Taho! Taho! Napatigil si Andre sa pagbabanlaw. Tumingin siya kay nanay. Alam na ni nanay ang tingin na yun. Kumuha si nanay ng ilang barya sa ibabaw ng ref. Inabot ito kay Andre. 2 baso. Isa sa iyo, isa kay tatay, sabi ni nanay. Dali-daling nagpunas ng kamay si Andre. Kinuha niya ang 2 malaking tasa sa dish rack. Tumakbo siya palabas. Hindi siya nag-iisa. Sa kalsadang lupa, nagtatakbuhan din ang ibang bata. Bit-bit ang kanilang mga baso at tasa. Si Manong Taho ay nakatigil sa tapat ng puno ng mangga. Ang 2 malaking lata ay nakabalanse sa kanyang balikat gamit ang isang kawayan. Ibinaba niya ito. Binuksan ni Manunong ang isang lata. Bumulaga ang maputing tofu. Mainit, umuusok. Gamit ang sandok na manipis, humiwa siya ng taho. Ang galaw niya ay mabilis pero eksakto. Swish, swish. Inilagay niya ito sa tasa ni Andre. Pagkatapos, binuksan ang kabilang lata.
ang arnibal. Kulay kape, malapot, matamis. Ibinuhos niya ito sa ibabaw ng taho. At huli, ang sago. Maliliit na perlas na lumalangoy sa tamis. "Salamat po," sabi ni Andre sabay abot ng barya. Ang init ng tasa ay ramdam niya sa kanyang palad. Inamoy niya ito. Amoy asukal. Amoy umaga. Habang hinihipan niya ang kanyang taho, nakita niya sila Paulo at Migs, ang kanyang mga kaibigan. Nakaupo sila sa bangketa. "Andre, laro tayo maya-maya," sigaw ni Paulo. Maitim si Paulo dahil laging nasa araw. Ang ngipin niya ay puting-puti kapag tumatawa. "Sige, anong laro?" tanong ni Andre. "Tumbang preso," sagot ni Migs. Si Migs ay payat pero mabilis tumakbo. Tumango si Andre. Binilisan niya ang pag-uwi. Ibinigay ang taho kay tatay. Inubos ang kanya. Ang umaga ay hindi kumpleto kung walang laro. Wala silang video games. Wala silang tablet. Ang playground nila ay ang kalsada. Lumabas ulit si Andre. Suot niya ang paborito niyang sando. Medyo maluwag ito. At ang shorts na garterized. Handa na siya. Sa gitna ng kalsada, gumuhit sila ng linya gamit ang isang piraso ng uling. Ito ang boundary. Sa kabilang dulo, itinayo nila ang isang lata. Lata ito ng gatas na evaporada. Luma na. Yupi-yupi na ang gilid dahil sa dami ng beses na natamaan. Pero nakatayo pa rin ito ng matatag. "Sino ang taya?" tanong ni Paulo. "Maiba taya." Sabay-sabay nilang sigaw. Ipinakita nila ang kanilang mga kamay at palad. Sa huli, si Migs ang taya. Tumayo si Migs sa tabi ng lata. Ang mukha niya ay seryoso. Binabantayan niya ang kanyang teritoryo. Si Andre at Paulo ay nasa likod ng guhit. Hawak nila ang kanilang mga pamato. Ang pamato ni Andre ay ang kanyang tsinelas na Islander. Mabigat ito. Magandang pang-asintad. "Handa na?" hamon ni Megs. Bumuelo si Andre. Itinaas ang tsinelas. Iminwestra. Huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Walang ingay ng manok. Walang radyo. Ang tanging naroon ay si Andre, ang tsinelas at ang lata. Ibinato niya ang tsinelas. Umikot ito sa ere. Pak! Sa pool! Tumalsik ang lata. Gumulong ito sa lupa. Klang-klang-klang. "Takbo!" sigaw ni Paulo. Dali-daling tumakbo si Andre para kunin ang kanyang tsinelas. Si Migs naman ay nagmamadaling ibalik ang lata sa tayo. Naghabulan sila. Ang alikabok sa kalsada ay pumailan lang. Ang init ng araw ay nagsisimulan ng dumampi sa kanilang mga balat. Pero hindi ito masakit. Ito ay mainit na yakap ng kalikasan. Tumawa sila ng malakas. Ang tawa nila ay umaalingaw-ngaw sa buong barangay. Tunay na tawa. Walang halong pilit. Ang pawis ay tumulo sa noo ni Andre. Tumulo sa kanyang leeg, pero hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay ang laro. Ang mahalaga ay ang kasama niya ang mga kaibigan. Naglalaro sila hanggang sa mapagod. Walang oras. Walang timer. Walang nagsasabing game over. Ang laro ay matatapos lang kapag sila ay ayaw na. Nang magsawa sa tumbang preso, lumipat sila sa patintero. Gumuhit ulit sila sa lupa. Pahalang, patayo. Ang patintero ay laro ng diskarte. Kailangang maging mabilis. Kailangang magaling umiwas. Si Andre ay humarang sa gitna. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Nakaabang. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Paulo. "Hindi ka makakalusot," bulong ni Andre. Tumawa lang si Paulo at biglang tumakbo sa kaliwa. Humarang si Andre. Umiwas si Paulo sa kanan. Muntik na. Ang saya ay nasa bawat galaw. Nasa bawat sigaw ng taya o lusot. Lumipas ang oras nang hindi nila namamalayan. Ang sikat ng araw ay tumaas na. Ang mga anino ay umiiksi na. Sa di kalayuan, narinig ni Andre ang boses ng kanyang ina. "Andre, kain na!" Tumigil sila, nagtingginan, hingal na hingal.
Ang mga damit ay medyo marumi na dahil sa alikabok. Ang mga tuhod ay may kaunting galos, pero ang mga mukha ay maaliwalas. Bukas ulit, tanong ni Migs. Bukas ulit, sagot ni Andre. Naghiwa-hiwalay sila, umuwi sa kani-kanilang bahay. Habang naglalakad pabalik si Andre, naramdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang pawisang likod. Presko, pumasok siya sa bahay. Ang amoy ng tanghalian ay sumalubong sa kanya. Iba naman ngayon, amoy luya, amoy manok, tinola. Tinanggal niya ang kanyang tsinelas sa may pintuan. Iniwan niya ang alikabok sa labas. Pero ang saya ay dala niya sa loob. Ang umaga ay tapos na. Wala siyang tiningnang orasan. Hindi niya alam kung anong oras na. Hindi mahalaga kung alas 11 o alas 12. Ang mahalaga ay naramdaman niya ang umaga, naamoy, nahawakan. Sa panahong iyon, ang oras ay hindi binibilang sa minuto. Ito ay binibilang sa dami ng tawa, sa dami ng pawis, sa dami ng kwento. Walang deadline na humahabol, walang notification na tumutunog. Ang buhay ay mabagal, at sa kabagalan na iyon, nandoon ang tunay na buhay. Huminga ka muli ng malalim. Ramdam mo ba ang init ng araw sa iyong balat? Naririnig mo ba ang tawa ng mga bata? Ito ang umaga ni Andre. Isang umaga na puno ng buhay. Simple, payapa. At ngayon, habang papalapit ang tanghali, ang barangay ay dahan-dahang nagbabago ng ritmo. Ang ingay ng laro ay napapalitan ng tunog ng mga kutsara at tinidor. Pahinga muna tayo. Ipunin mo ang iyong lakas. Dahil ang hapon ay may dala ring sariling mahika. Dito nagtatapos ang ating umaga. Ang araw ay nasa gitna na ng langit. Wala na ang malambot na sinag ng umaga. Napalitan na ito ng isang liwanag na matapang, maputi, nakasisilaw. Ang mga anino sa lupa ay umiksi na. Halos magtago na sila sa ilalim ng mga puno at bahay. Mainit. Ramdam mo ang bigat ng init sa hangin. Para itong kumot na makapal na nakabalot sa buong barangay. Ang mga dahon ng saging sa bakuran ay nakayuko. Tila pagod na rin sila sa pagkayod ng araw. Pumasok tayo sa loob ng bahay nila Andre. Ang tanghalian ay nakahain na. Sa gitna ng mesa, may isang malaking mangkok. Umuusok pa ito. Ang sabaw ay malinaw na may halong dilaw ng luya at taba ng manok. Tinola. Ito ang paborito sa mga ganitong araw. Ang amoy ng luya ay matapang. Humahalo ito sa amoy ng dahon ng sili. Nakagugutom, nakagigising ng diwa. Umupo si Andre sa kanyang pwesto. Gutom na gutom siya mula sa paglalaro. Ang kanyang sando ay medyo basa pa ng pawis sa likod, pero natutuyo na ito sa hangin. Maghugas ka muna ng kamay, paalala ni Nanay Lina. Tumalima si Andre. Mabilis na nagbasa ng kamay sa batalan. Pagbalik niya, sandok na agad ang hawak ni Tatay Rico. Isang hita para sa'yo, sabi ni Tatay sabay lagay ng manok sa plato ni Andre. Ang sabaw ay mainit. Paghigop ni Andre, gumuhit ang init sa kanyang lalamunan. Masarap. Ang lasa ng manok na Tagalog ay manamis-namis. Iba ang lasa nito sa mga manok sa grocery. Mas malasa. Mas siksik ang laman. Sa tabi ng tinola, may pritong isda, galunggong. Ang balat nito ay tostado, kulay ginto at kayumanggi. Kapag kinagat, may tunog itong malutong. Crack! Si Tatay ay gumawa ng sausawan, patis na may kalamansi. Piniga niya ang maliliit na berdeng bunga. Hinalo gamit ang daliri. Tinurog ang sili. Ang sausawan ay simple, pero ito ang nagpapasarap sa lahat. Kumain sila ng tahimik. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato. Kling, klang. At ang ugong ng electric fan. Naka-numero 3 ang bentilador. Mabilis ang ikot. Wrrr. Umiiling ito pakaliwa at pakanan. Bawat daan ng hangin sa mukha ni Andre ay nagbibigay ng ginhawa. Pero saglit lang. Pag alis ng hangin, babalik ang init. Pawisan sila habang kumakain.
Ang pawis ay tumutulo mula sa noo ni tatay. Pinupunasan niya ito ng bimpo na nakasabit sa kanyang balikat. "Ubusin mo ang sabaw, Andre. Pampalakas yan," sabi ni nanay. Sinimot ni Andre ang kanyang plato. Busog na busog. Ang pakiramdam ng kabusugan sa tanghali ay iba. Mabigat ang tiyan. Mabigat ang talukap ng mata. Pagkatapos kumain, iniligpit na ang mesa. Ang mga plato ay hinugasan. Ang ingay sa kusina ay humupa na. Dumating na ang oras na kinatatakutan ng mga bata, pero kailangan. Siesta. Sa probinsya at sa mga lugar na tulad nito noong dekada 90, batas ang pagtulog sa tanghali. Bawal lumabas. Masyadong mainit ang araw. Baka raw masakit ng ulo. Baka lipadin ng masamang hangin. Kaya, inilatag na ang banig. Ang banig ay gawa sa buri. Makinis ito sa balat. Malamig ng kaunti kapag bagong latag. Inilagay ito sa sala, sa tapat ng bentilador. Ang sahig na kahoy ay pinakintab ng floor wax. Humiga si Andre. Sa tabi niya, humiga rin si tatay. Si nanay naman ay nakaupo sa tumba-tumba, nagbabasa ng lumang magasin. Ang radyo ay inilipat ng istasyon. Mula sa musika, naging drama na ito sa radyo. Ito ang inyong lingkod, Tia Deli. Ang boses sa radyo ay malumanay. May mga sound effects ng kalampag ng pinto o tunog ng kotse, kahit na boses lang ang naririnig. Ang kwento ay tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-ibig na nawala at bumalik. Nakikinig si Andre habang nakapikit. Pilit niyang nilalabanan ng antok. Gusto pa sana niyang maglaro. Tumingin siya sa bintana. Ang liwanag ay sobrang tingkad. Walang gumagalaw sa labas. Kahit ang mga aso ay nakahiga sa lilim. Tahimik ang buong barangay. Parang tumigil ang mundo tuwing 1:00 ng hapon. Dahan-dahan, bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Ang ugong ng bentilador ay naging hele. Shhh! Zzz! Ang boses sa radyo ay naging pabulong na lang. Nakatulog siya. Ang tulog sa tanghali ay hindi malalim. Ito ay mababaw lang. Nasa pagitan ka ng gising at panaginip. Naririnig mo pa rin ang tilaok ng manok sa malayo. Naririnig mo ang tricycle na dumadaan. Pero malabo na ang lahat. Nagising si Andre. Iba na ang timpla ng liwanag. Hindi na ito masakit sa mata. Naging kulay ginto na ito. Golden hour kung tawagin ngayon. Pero noon, tinatawag lang itong hapon. 4:00 na. Bumangon siya. May marka ng banig sa kanyang pisngi. Ang mga linyang crisscross ay nakatatak sa balat. Tanda ng masarap na tulog. Uminom siya ng tubig. Malamig. Nawala ang latang ng katawan. Handa na ulit siya. Paglabas niya ng bahay, nandoon na sila Paulo at Migs. May bit-bit na bola. Bolang goma. Kulay orange na may itim na guhit. Pudpud na ang mga umbok nito. Madulas na kung hawakan. Pero ito ang pinakamahalagang bagay sa hapon na yun. Basketball tayo. Ayan ni Paulo. Wala silang totoong court. Ang ring nila ay gawa sa bakal na ni-welding ng tatay ni Migs. Ipinako ito sa katawan ng puno ng niyog sa bakanting lote. Walang net. Bakal lang na bilog. Ang lupa sa ilalim ng ring ay siksik na. Wala nang damo dahil sa kakaapak. Nagsimula ang laro. Bog, bog, bog. Ang tunog ng bola sa lupa ay mabigat. Bawat dribble ay nagpapataas ng alikabok. Si Andre ang may hawak ng bola. Binabantayan siya ni Migs. "Pasahan mo ko," sigaw ni Paulo. Ipasa ni Andre ang bola. Sinalo ni Paulo. Tumira. Tumama ang bola sa puno ng niyog. Thug. Sablay. Tumawa sila. Hinabol ang bola na gumulong papunta sa damuhan. Sa larong ito, hindi mahalaga ang score. Hindi nila binibilang kung sino ang lamang. Ang mahalaga ay ang bawat shoot, ang bawat block, ang bawat pagtakbo. Minsan, tumitigil sila para magpahinga. Uupo sa ugat ng puno. Hihingal. Titingin sa langit na unti-unti nang nagiging kulay kahel. Ang mga ulap ay parang bulak na tinina ng watercolor. Nang magsawa sa basketball, nagbago ang ihip ng hangin. "Taguan naman!"
suhestyon ni Migs. Ang taguan sa hapon ay may halong misteryo. Mahaba na ang mga anino. Marami nang mapagtataguan. Sino taya? Nag-jack and poy sila. Si Andre ang natalo. Siya ang taya. Tumalungko si Andre sa puno ng niyog. Tinakpan ang mata gamit ang braso. Nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Ang boses niya ay malakas. Kailangang marinig ng lahat. 4, 5, 6. Narinig niya ang mga yapak ng kanyang mga kaibigan. Papalayo. Plak, plak, plak. Ang tunog ng tsinelas sa lupa. Pagkatapos, tumahimik. 7, 8, 9, 10. Handa na o hindi, nandyan na ako. Idinilat ni Andre ang kanyang mga mata. Tahimik. Ang hangin ay umiihip ng marahan. Whoosh. Gumagalaw ang mga dahon ng acacia. Nagsimula siyang maglakad. Dahan-dahan. Parang pusa. Lumingon siya sa likod ng drum ng tubig. Wala. Sumilip siya sa ilalim ng papag sa silong ng bahay ni Aling Nena. Wala rin. Ang laro ng taguan ay laro ng pakiramdam. Kailangan mong makinig. Kailangan mong magmasid. Nakita niya ang dulo ng tsinelas sa likod ng puno ng saging. Kulay asul. Kay Paulo, yon. Ngumiti si Andre. Humakbang siya nang walang ingay. Bigla siyang sumigaw, boom! Paulo! Sabay tapik sa puno ng niyog na basi. Lumabas si Paulo na nakakamot sa ulo. Ang bilis mo naman makakita. Tumawa lang si Andre. Ang pakiramdam ng tagumpay ay simple. Nahanap mo ang hinahanap mo. Nagpatuloy ang laro hanggang sa magsimulang dumilim. Ang langit ay naging kulay ube. Ang mga paniki ay nagsimula ng lumipad. Flap, flap. Mabilis ang lipad nila. Narinig na nila ang mga tawag ng mga nanay. Ang pamilyar na chorus ng dapit hapon. Andre, uwi na. Paulo, ligo na. Migs, kain na. Wala nang makakatanggi. Kapag tinawag ka na, kailangan nang umuwi. Nagpaalam sila sa isa't isa. Walang fist bump. Kaway lang at ngiti. Bukas ulit. Pahabol na sigaw ni Andre. Pag uwi sa bahay, diretso sa banyo. Ang banyo ay nasa labas, sa likod ng bahay. Semento ang dingding. Walang bubong ang kalahati, kaya nakikita mo ang langit na padilim na. Walang heater. Ang tubig sa drum ay malamig. Nagpahinga ito maghapon, pero nanatiling presko. Kumuha si Andre ng tabo, sumalok ng tubig. Splash! Binuhusan niya ang sarili. Napasinghap siya. Ha! Ang lamig. Nanuot sa buto. Pero kasunod nito ang ginhawa. Natanggal ang lagkit ng pawis. Natanggal ang alikabok ng maghapon. Ang amoy ng sabong safeguard ay pumuno sa hangin. Malinis na amoy, amoy bata. Pagkatapos maligo, nagbihis siya ng pambahay. Isang maluwag na t-shirt na puti. Presko na ang pakiramdam. Ang buhok niya ay basa pa at sinusuklay ni nanay gamit ang mga daliri nito. Pumasok sila sa loob. Ang hapunan ay simple lang. Kung ano ang natira noong tanghali, iyon din ang ulam. Initin lang. Ang tawag dito ay sinangag na bahaw at pritong isda na isinawsaw sa toyo at mantika. Naglatag ulit sila ng banig. Doon sila kumain sa sahig, sa harap ng TV. Nanonood sila ng balita. Pero si Andre, hindi na nakikinig sa balita. Nakahiga na siya sa hita ni nanay pagkatapos kumain. Ang pagod ng laro ay bumalik. Pero ito ay masarap na pagod. Pagod ng katawang gumalaw. Pagod ng pusong naging masaya. Hinihimas ni nanay ang buhok ni Andre. Ang kamay ni nanay ay magaspang ng kaunti dahil sa gawaing bahay, pero malambot ang haplos. Masaya ka ba ngayong araw? Tanong ni nanay ng pabulong. Tumango si Andre. Ang mata niya ay papikit na. Opo, Nay, ang dami naming laro. Nanalo ako sa taguan. Ngumiti si nanay. Nakita ni Andre ang ngiti niya sa liwanag ng TV. Mabuti naman, sagot ni nanay. Ang saya, anak, hindi nabibili. Nasa laro yan, nasa kalaro, nasa simpleng tawanan. Tumingin si Andre sa kisame.
Ang ilaw ay may nakapalibot na mga gamo-gamo. Umiikot sila sa liwanag. Naisip ni Andre ang sinabi ni nanay. Wala siyang bagong laruan. Wala siyang bagong sapatos. Pero puno ang puso niya. Ang araw na ito ay walang espesyal na nangyari. Walang malaking handaan. Walang biyahe. Pero ito ay araw na hindi niya makakalimutan. Dahil sa araw na ito, siya ay malaya. Siya ay bata. At siya ay minamahal. Unti-unti, ang ingay ng TV ay humina sa pandinig ni Andre. Ang mundo ay naging tahimik muli. Ang gabi ay dumating na. Dala nito ang kapayapaan para sa mga pagod na binti at masayang puso. Hayaan mong dalhin ka ng katahimikan sa isang mahimbing na pahinga. Dito nagtatapos ang ating hapon at nagsisimula ang ating gabi. Nagising si Andre sa isang tunog na pumupuno sa buong kwarto. Hindi ito tilaok ng manok. Hindi rin ito ang radyo ng kapitbahay. Ito ay isang tunog na mabigat, tuloy-tuloy at nakakaantok. Ang ulan, bumubuhos ito sa bubong na yero. Klang, klang. Ang tunog ay parang libu-libong maliliit na bato na nahuhulog mula sa langit. Malakas ito, pero hindi nakakatakot. Sa halip, para itong isang makapal na kumot na bumabalot sa buong bahay. Madilim pa sa labas. Ang liwanag ay kulay abo. Malamig ang hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Hinila ni Andre ang kanyang kumot hanggang sa leeg. Ang katsa ay malamig sa balat, pero masarap ang pakiramdam. Niyakap niya ang kanyang unan. Sa kusina, narinig niya ang radyo. Suspendido ang klase sa lahat ng antas. Napangiti si Andre. Wala nang masasarap na balita para sa isang bata kaysa sa walang pasok. Hindi niya kailangang maligo ng maaga. Hindi niya kailangang magsuot ng uniforme na pinlansya. Ang araw na ito ay para sa kanya. Ang araw na ito ay regalo ng langit. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Binuksan niya ito ng bahagya. Ang amoy ng basang lupa ay sumalubong sa kanya. Mabango. Ito ang amoy ng kalikasan na umiinom. Ang mga dahon ng saging sa bakuran ay kumikislap sa basa. Ang alikabok sa kalsada ay naging putik na. Pinanood ni Andre ang mga patak ng ulan. Mula sa alulod, ang tubig ay bumabagsak ng mabilis. Splash! Splash! Gumagawa ito ng maliliit na bula sa lupa. Sa kabilang bahay, nakita niya ang kapitbahay na naglalagay ng timba sa ilalim ng tulo. Nag-iipon ng tubig ulan. Noon, ang tubig ulan ay mahalaga. Panligo, pandilig. Ang ulan ay tumagal ng ilang oras. Si Andre ay nanatili sa loob. Naglaro siya ng text mag-isa. Hinipan niya ang mga baraha sa sahig. Puh! Tiningnan kung alin ang taya, kung alin ang panalo. Pero ang tunay na saya ay nasa labas. Nang tumigil ang ulan, nagbago ang mundo. Tumahimik ang bubong. Ang natitira na lang ay ang tik-tik-tik ng mga patak mula sa mga puno. Ang araw ay hindi pa rin lumalabas pero maliwanag na. Lumabas si Andre. Hawak niya ang isang lumang kalendaryo. Pinunit niya ang pahina ng buwan ng Enero. Ang papel ay makinis at medyo makapal. Umupo siya sa hagdan. Nagsimulang magtupi. Tupi sa gitna. Tupi sa gilid. Ibinaliktad. Tupi ulit. Ang paggawa ng bangkang papel ay isang sining na alam ng bawat bata. Walang instruction manual. Nasa alaala na ito ng kanilang mga daliri. Sa loob ng ilang minuto, hawak na niya ang isang bangka. Matibay. Handa ng maglayag. Dumating si Paulo at Migs. May dala rin silang mga bangka. Ang kay Paulo ay gawa sa pahina ng lumang notebook. Ang kay Migs ay gawa sa dyaryo. Karera tayo! Hamon ni Migs. Tumakbo sila papunta sa kanal sa gilid ng kalsada. Ang kanal ay hindi marumi. Ito ay daluyan ng tubig mula sa bukid at ulan. Mabilis ang agos ng tubig ngayon. Kulay kape, pero malinis tingnan. Sabay-sabay nilang ibinaba ang kanilang mga bangka. 1, 2, 3, bitaw. Pumulusok ang mga bangka sa agos. Ang bangka ni Andre ay nasa unahan.
Umiikot-ikot ito sa mga maliliit na alon. Ang bangka ni Migs ay naipit sa isang bato. Ang kay Paulo naman ay binabasa na ng tubig. Go! Go! Sigaw nila. Sinundan nila ang mga bangka. Nakayuko sila. Halos madikit na ang mukha sa tubig. Ang kanilang mga paa ay tumatalsik sa putik. Splack! Splack! Wala silang pakialam kung marumihan. Ang mahalaga ay ang karera. Biglang may tumalon sa harap nila. Kokak! Isang malaking palaka. Kulay berde at kayumanggi. Mataba ito at basa. Napahinto sila. Nanlaki ang mga mata. Hulihin natin, bulong ni Paulo. Nakalimutan nila ang mga bangka. Dahan-dahan silang lumapit sa palaka. Nakadapo ito sa isang malaking dahon ng gabi. Ang leeg nito ay lumalaki-lumiliit. Si Migs ang unang sumunggab. Dumulas ang palaka sa kanyang kamay. Tumalon ito sa putikan. Ayun, sa kanan. Turo ni Andre. Hinabol nila ang palaka. Nadulas si Paulo sa damuhan. Napaupo siya sa basang lupa. Tumawa si Migs. Tumawa si Andre. Tumawa na rin si Paulo kahit basa na ang puwit ng kanyang shorts. Ang palaka ay nakatakas. Tumalon ito sa ilalim ng silong ng bahay. Pero hindi sila nalungkot. Ang paghabol ay sapat na. Ang tawa ay sapat na. Nang magsawa sa tubig, naisipan nilang maglaro ng tumbang preso. Kahit basa ang lupa. Kahit maputik. Ang tsinelas ay mabigat dahil basa. Ang lata ay puno ng putik. Sa kalagitnaan ng laro, nagkaroon ng gulo. Tinamaan ni Andre ang lata. Tumakbo siya para kunin ang tsinelas. Pero hinarangan siya ni Migs. Nagkabunggo sila. Nadapa si Andre. Madaya ka, sigaw ni Andre habang tumatayo. Masakit ang tuhod niya. Nanunulak ka. Hindi ikaw ang bumunggo, sagot ni Migs. Nakataas ang boses niya. Tumahimik ang paligid. Si Paulo ay nasa gitna. Hindi alam ang gagawin. Nagtinginan si Andre at si Migs. Nakakunot ang mga noo. Humihingal. Puno ng putik ang mga binti. Ito ang mga sandali ng pagsubok sa pagkakaibigan. Pero sa mga bata, ang galit ay parang ulan. Malakas, pero mabilis tumila. Tumingin si Migs sa tuhod ni Andre. May kaunting gasgas. Masakit ba? Tanong ni Migs. Mahina na ang boses niya. Tiningnan ni Andre ang tuhod. Medyo. Pero kaya ko to. Sige, taya na lang ako. Alok ni Migs. Ako na magtatayo ng lata. Ganun lang. Tapos na ang away. Walang mahabang paliwanagan. Walang drama. Basta't nagkaintindihan, ayos na. Nagpatuloy sila sa laro. Mas maingat na ngayon. Mas nagbibigayan. Maya-maya, narinig na naman ang tawag ni Nanay Lina. Umuwi si Andre na basang-basa. Ang kanyang paa ay may medyas na putik. Inaasahan niyang magagalit si Nanay. Pero pagpasok niya, inabutan siya ng tuwalya. Magpunas ka na. Baka sipunin ka, sabi ni Nanay ng mahinahon. Pagkatapos magbihis ng tuyong damit, may sorpresang naghihintay. Sa mesa, may isang platito. Manggang hilaw. Hiniwa ito ng manipis. Ang laman ay puti at maputla, tanda ng pagkaasim. Sa tabi nito, may maliit na tumpok ng asin na may dinurog na sili. Kumuha si Andre ng isang hiwa. Isinawsaw sa asin. Kinagat. Crack. Ang asim ay gumuhit sa kanyang panga. Napapikit siya. Kilig. Ang asim at alat ay naghalo sa kanyang bibig. Masarap. Ito ang lasa ng hapon na maulan. Habang kumakain, kinuha niya ang kanyang trumpo. Ang trumpo ay gawa sa kahoy. May pako sa dulo na pinatulis. Binalutan niya ito ng tali. Mahigpit. Mula sa pako hanggang sa tiyan ng trumpo. Pumunta siya sa sahig na kahoy. Bumuelo. Ibinato ang trumpo sa bayhila ng tali. Umikot ang trumpo. Mabilis. Matatag. Wir. Ang ikot ay sobrang bilis, kaya parang hindi ito gumagalaw. Natutulog ang tawag nila doon. Humiga si Andre sa sahig. Pinanood niya ang ikot ng trumpo. Ang kanyang mata ay kapantay ng laruan. Sa tabi niya, may mga lumang comics. Aliwan.
Pilipino funny comics. Ang mga pahina ay madilaw na at may amoy ng luma. Binasa niya ang kwento ni Combatron kahit na alam na niya ang mangyayari. "Nay!" tawag ni Andre habang nakadapa. "Bakit, anak?" Sagot ni nanay na nagtutupi ng damit. "Paglaki ko po, magkakaroon pa rin kaya ng ulan?" Natigil si nanay. Tumingin kay Andre, ngumiti. "Oo naman anak, ang ulan ay laging nandyan para linisin ang mundo, para diligan ang mga halaman." "Gusto ko po, paglaki ko, may bangkang papel pa rin," bulong ni Andre. "Basta't marunong kang gumawa, laging may bangka," sagot ni nanay. Simple lang ang sagot. Pero para kay Andre, ito ay pangako. Pangako na ang mga simpleng bagay ay hindi mawawala. Dumating ang gabi. Bumuhos ulit ang ulan. Mas malakas na ngayon. Ang hangin ay mas malamig. Oras na para maligo bago matulog. Malamig ang tubig. Pero kailangan ito para maging presko ang pakiramdam sa pagtulog. Pagkatapos maligo, tinuyo ni nanay ang buhok ni Andre gamit ang tuwalya. Kuskus dito. Kuskus doon. Mabilis pero maingat. Amoy baby powder si Andre. Humiga na siya sa banig. Ang tunog ng ulan sa bubong ay naging musika ulit. Klang, klang. Masarap pakinggan. Relax. Wala siyang iniisip na assignment. Wala siyang iniisip na bukas. Ang iniisip lang niya ay ang bangkang papel na naglakbay sa kanal. Sana ay nakarating ito sa ilog. Sana ay nakarating ito sa dagat. Ang mga galos sa tuhod ay hindi na masakit. Tanda na lang ito ng masayang araw. Ang pagkakaibigan nila Paolo at Migs ay mas tumibay. Dahil sa ulan. Dahil sa putik. Dahil sa pagpapatawad. Ang buhay noong dekada 90 ay parang bangkang papel. Simple. Gawa sa kung anong meron. Pero kayang sumabay sa agos. Kayang maglayag kahit sa maliit na kanal. Ipinikit ni Andre ang kanyang mga mata. Ang dilim ay hindi nakakatakot. Ito ay payapa. Kasama niya ang tunog ng ulan. Kasama niya ang init ng kumot. Kasama niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim, mabagal, malalim. Ang bawat hinga ay sumasabay sa ritmo ng ulan. Hayaan mong anurin ng tubig ang lahat ng iyong pag-aalala. Dito nagtatapos ang araw ng ulan. At iniiwan tayo sa isang payapang katahimikan. Nagbago ang ihip ng hangin sa barangay San Isidro. Hindi na ito amoy ulan. Hindi na rin ito amoy basang lupa. Sa halip, ang hangin ay may dalang amoy ng kasiyahan. Amoy ng bagong luto na kakanin. Amoy ng usok ng barbecue. At higit sa lahat, puno ito ng kulay. Fiesta na. Sa itaas ng mga kalsadang lupa, may mga nakasabit na banderitas. Mga tatsulook na plastik, pula, asul, dilaw, berde. Nakatali sila sa manipis na pisi na tumatawid mula sa isang poste papunta sa bintana ng kapitbahay. Kapag humangin, naririnig mo ang kanilang tunog. Whip, whip, whip. Parang libu-libong pakpak na pumapalakpak sa ere. Ang buong barangay ay nagbihis. Ang dating tahimik na daan, ngayon ay naging entablado. Nagising si Andre ng maaga. Suot niya ang kanyang paboritong polo. Medyo malaki ito sa kanya, pero plansyado naman ni nanay. Ang kwelyo ay matigas at tuwid. Narinig niya ang tunog ng tambol sa malayo. Boom boom, rat-tat-tat. Ang musiko. Lumabas si Andre at ang kanyang mga kaibigan. Nakita nila ang parada. Ang mga majorette ay umiikot ng kanilang mga baton. Ang mga uniforme nila ay kumikislap sa araw. Ang mga musikero ay tumutugtog ng mga kantang masigla. Kahit lumana ang kanilang mga instrumento, buo pa rin ang tunog. Sumunod sila sa parada hanggang sa plaza. Doon, naghihintay ang mga palaro. Ang pinakaaabangan ng lahat ay ang pukpok palayok. Isang linyang sampayan ang nakatali sa pagitan ng dalawang puno ng akasya. Sa gitna, may nakabitin na palayok na luwad. Puno ito ng misteryo. Sabi ng iba, may pera daw sa loob. Sabi naman ng iba, hari na lang. Sino ang sasali? Tanong ng MC.
Nagtaas ng kamay si Andre. Siya ang napili. Piniringan siya ng panyo. Inikot ng 3 beses. 1, 2, 3. Nahilo siya ng kaunti. Ang mundo ay umikot. Ang mga sigaw ng tao ay parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Kanan! Sa kanan! Sigaw ni Paulo. Diretso lang. Sige pa. Sigaw naman ni Migs. Humakbang si Andre. Ang hawak niyang pamalo ay kawayan. Kinapa niya ang hangin. Ang puso niya ay kumabog. Dugdug, dugdug. Huminto siya. Pakiramdam niya ay nasa tapat na siya. Bumuwelo siya. Inihampas ang kawayan ng buong lakas. Paaak. Tumama. Naghihiyawan ang mga tao. Yehe! Nabasag ang palayok. Bumagsak ang ulan ng mga candy, coins, polvoron at harina. Bumulusok ang mga bata sa gitna, nagunahan sa pagdampot. Kahit si Andre na nakapiring pa ay lumuhod para mangapa. Nakahawak siya ng isang lollipop at 2 pisong barya. Tinanggal niya ang panyo. Puti ang kanyang buhok dahil sa harina. Puti rin ang mukha ng mga kalaro niya. Nagtawanan sila. Ang saya ng fiesta ay hindi nasa ganda ng premyo. Nasa gulo ito. Nasa ingay. Nasa pakiramdam na ang buong barangay ay iisa ang tawa. Lumipas ang fiesta. Ang mga banderitas ay tinanggal na. Ang hangin ay nagbago ulit. Dumating ang tag-init. Ang araw ay naging malupit. Ang lupa ay nagkabitak-bitak. Ang alikabok ay mas makapal. Tuwing tanghali, ang init ay tumatago sa yero. Parang pugo ng loob ng bahay. Kaya ang tambayan ay sa labas. Sa tapat ng poso. Ang poso ay kalawangin na ang hawakan. Pero ang tubig na lumalabas dito ay milagro. Malamig. Galing sa ilalim ng lupa. Nagbomba si Andre. Siik-siik. Tunog ng bakal na kumikiskis. Lumabas ang tubig na malinaw. Naghilamos siya. Ang lamig ay gumising sa kanyang diwa. Ice candy! Bili tayo! Yaya ni Migs. Pumunta sila sa tindahan ni Aling Nena. Bumili sila ng ice candy. Buko flavor. Piso lang ang isa. Ang ice candy ay matigas na yelo sa loob ng plastik. Kinagat ni Andre ang dulo ng plastik. Hinila ang nut gamit ang ngipin. Ang lasa ng buko at gatas ay tumulo sa kanyang dila. Matamis. Malamig. Ito ang sagot sa init ng araw. Habang hinihigop ang tunaw na ice candy, nagbisikleta sila ni Tatay Rico. Sumakay si Andre sa crossbar ng bisikleta. Hawak siya sa manibela. Si Tatay ang pumapadyak. Dumaan sila sa gitna ng bukid. Ang mga palay ay kulay ginto na. Handa ng anihin. Ang hangin dito ay mas presko. Walang harang. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa gitna ng bukid. Ang lilim ng puno ay malawak. Ang mga dahon nito ay maliliit pero siksik. Sumandal si Tatay sa katawan ng puno. Uminom ng tubig mula sa jug. Ang ganda, no? Sabi ni Tatay habang nakatingin sa palayan. Tumango si Andre. Opo, Tay. Ang lawak. Wala silang masyadong pinag-usapan. Sa probinsya, ang katahimikan ay hindi nakakailang. Ito ay paraan ng pagsasama. Pinakinggan nila ang huni ng mga kuliglig. Kring! Kring! Ang tunog ng init. Pinanood ni Andre ang pawis na tumutulo sa leeg ni Tatay. Nakita niya ang mga ugat sa braso ng ama. Mga ugat ng sipag. Sa ilalim ng puno, naramdaman ni Andre na ligtas siya. Kahit mainit ang mundo, may lilim na naghihintay. May ama na pumapadyak para sa kanya. At tulad ng pag-ikot ng gulong ng bisikleta, umikot din ang panahon. Nawala ang init. Dumating ang ulan. At pagkatapos ng ulan, dumating ang hangin na kakaiba. Malamig. Mahapdi sa balat kapag madaling araw. Setyembre pa lang pero naamoy mo na. Pasko na. Sa radyo, hindi na air supply ang tumutugtog. Jose Marichan na. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Ang kanta ay paulit-ulit pero hindi nakakasawa. Isang hapon, naglabas naman si Tatay ng mga kawayan. Si Nanay naman ay naglabas ng cellophane at papel de hapon.
Gagawa tayo ng parol, sabi ni tatay. Umupo sila sa sahig. Si tatay ang nagtali ng balangkas. Hugis bituin. Gumamit siya ng rubber band at PC. Ang kawayan ay makinis at dilaw. Si Andre ang tagagupit ng papel. Maingat. Bawal mapunit. Nagluto si nanay ng Gawgaw na hinaluan ng tubig at init. Ito ang glue nila. Malapot. Mainit-init pa. Idinikit nila ang papel sa kawayan. Dahan-dahan. Inunat ng mabuti para walang kulubot. Ang kulay ng parol nila ay pula at berde. Ang mga tassel sa dulo ay gawa sa foil ng sigarilyo na inipon ni tatay. Kumikislap ito. Nang matapos, nilagyan nila ng bumbilya sa loob. Sinabit nila ito sa bintana. Nang isaksak ni tatay ang plug, umilaw ang bituin. Ang liwanag ay tumagos sa papel. Ang pula ay naging mainit na lila. Ang berde ay naging esmeralda. Ang buong sala ay nagkaroon ng kulay. Napapalakpak si Andre. Ang ganda, tay. Ito ang pinakamagandang bituin sa buong barangay. Hindi dahil mahal ang gamit, kundi dahil gawa ito ng kanilang mga kamay. Nang gumabi na, lumabas si Andre kasama sila Paulo. May dala silang mga tansan na pinitpit at tinali sa alambre. Ito ang tamborinum nila. May dala ring lata na may plastik sa ibabaw. Ito ang tambol. Nangaroling sila. Sa may bahay, ang aming bati. Ang boses nila ay hindi sabay-sabay. Sintunado ang iba, pero malakas ang loob. Tumapat sila sa bahay ni Aling Nena. Kumanta sila ng buong puso. Inalog ang mga tansan. Ching ching ching. Lumabas si Aling Nena. Nakangiti. Patawad, biro niya. Nalungkot ang mukha nila. Pero tumawa si Aling Nena at nag-abot ng 5 piso. Malaking halaga na yun. Hati-hati sila, tig-piso. Ang bawat barya ay may halaga ng pagsisikap. Ang bawat kanta ay may kapalit na nangiti. Dumating ang Noche Buena. Hindi puno ang mesa nila. Walang lechon. Walang malaking cake. Ang meron lang ay spaghetti na matamis. Kulay pula ang sauce dahil sa hotdog at banana ketchup. May queso de bola na maliit na tinitipid ang hiwa. At syempre, may hamonado. Nagdasal sila bago kumain. Salamat po sa biyayang ito, dasal ni tatay. Tumingin si Andre sa kanyang mga magulang. Ang mukha nila ay payapa sa ilalim ng ilaw ng parol. Kinain ni Andre ang spaghetti. Matimis. Masarap. Ang Pasko noong dekada 90 ay hindi tungkol sa regalo na nakabalot. Wala siyang natanggap na laruan sa ilalim ng plastic tree. Ang regalo ay ang pagsasalo. Ang regalo ay ang amoy ng luto ni nanay. Ang regalo ay ang tawa ni tatay. Ang mga araw na ito, fiesta, tag-init, Pasko, ay mga poste ng kanyang kabataan. Dito siya natutong makisama. Dito siya natutong magtiis sa init. Dito siya natutong magpasalamat. Ang mga alaalang ito ay parang mga ilaw ng parol. Hindi namamatay. Nananatiling nagniningning sa sulok ng kanyang isipan. Habang nakahiga si Andre sa gabing iyon ng Pasko, narinig niya ang hangin sa labas. Malamig, pero sa loob ng kanyang puso, mainit na mainit. Niyakap niya ang kanyang unan. Ang tiyan ay busog. Ang isip ay payapa. Sa bawat pagpapalit ng panahon, may dalang kwento ang hangin. Hayaan mong ang lamig ng gabi ay yumakap sa iyo ng mahigpit. Tulad ng isang maagang pamasko, dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga espesyal na araw at tayo ay dahan-dahang babalik sa kasalukuyan. Lumipas ang maraming taon. Ang panahon ay parang agos ng tubig sa kanal. Minsan mabilis, minsan mabagal, pero hindi ito humihinto. Hindi ito bumabalik. Tuloy-tuloy lang ito sa pagdaloy patungo sa dagat ng Kawalan. Nagbago na ang barangay San Isidro. Wala na ang alikabok na kulay kape. Semento na ang kalsada. Makinis. Mainit sa mata kapag tanghali. Wala na rin ang mga lubak na iniwasan nila noon sa patintero. Ang mga bahay na dati ay yero at kahoy, ngayon ay bato na. May mga gate na bakal. May mga matataas na pader.
Hindi natanaw ang loob ng sala mula sa labas. Isang hapon, huminto ang isang sasakyan sa tapat ng lumang bahay. Hindi ito bisikleta. Isa itong kotse, kulay abo, tahimik ang makina. Bumaba ang isang lalaki, si Andre. Malaki na siya. May suot siyang salamin sa mata. Ang kanyang buhok ay maayos, hindi nagulo-gulo tulad noong bata pa siya. Ang suot niya ay hindi na sando, kundi isang plansadong polo. Tumayo siya sa harap ng bahay. Ang bahay nila nanay at tatay ay naroon pa rin. Ito na lang ang naiibang bahay sa hilera. Luma. Ang pintura ay kupas na. Ang yero ay may mga patsin ng kalawang. Pero nakatayo pa rin ito ng matatag. Huminga ng malalim si Andre. Hinanap ng kanyang ilong ang amoy ng tuyo. Hinanap niya ang amoy ng tinola. Pero wala. Ang hangin ay amoy, usok ng tambutso. Amoy ng modernong mundo. Binuksan niya ang pinto. Kriik! Ang tunog ng enggagra ay luma. Masakit sa tenga pero pamilyar. Ito ang tunog ng pag-uwi. Walang tao sa loob. Tahimik. Ang mga magulang niya ay nasa probinsya na. Nagpapahinga. Siya na lang ang bumisita para tingnan ang bahay. Pumasok siya. Ang sahig na kahoy ay maalikabok. Ang floor wax ay matagal nang nawala. Pero nang humakbang siya, narinig niya ulit. Kikit, kikit. Napangiti si Andre. Ang tunog na iyon ay hindi nagbago. Ito ang parehong tunog noong tumatakbo siya papunta sa kusina. Ito ang parehong tunog noong naglalakad si tatay nang dahan-dahan para hindi sila magising. Umupo si Andre sa sahig, sa pwesto kung saan sila dating naglalatag ng banig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, unti-unting naglaho ang semento sa labas. Naglaho ang mga gate na bakal. Naglaho ang ingay ng mga motorcycle. Bumalik ang liwanag ng dekada 90. Nakita niya ulit ang electric fan na kulay berde. Umiikot ito. Zzzz, zzzz. Ang hangin ay dumadampi sa kanyang mukha. Narinig niya ang boses ni Nanay Lina. Andre, kain na. Napakalinaw. Parang nasa kusina lang si Nanay. Naririnig niya ang kalansing ng mga plato. Ang tunog ng sandok sa kawali. Tumingin siya sa bintana ng kanyang alaala. Nakita niya si Tatay Rico sa labas. Inaayos ang kadena ng bisikleta. Klik, klik, klik. Tumingala si tatay at ngumiti. Ang nangiti na nagsasabing, ayos lang ang lahat. Lumabas si Andre sa kanyang gunita. Sa kalsada, nakita niya sila Paulo at Migs. Mga bata pa rin sila. Si Paulo na maitim at masayahin. Si Migs na payat at mabilis. Tumbang preso. Sigaw ni Migs. Nakita ni Andre ang sarili niya. Ang batang Andre. May hawak na tsinelas. Tumatawa. Walang iniisip na deadline. Walang iniisip na bills. Ang problema lang niya ay kung paano tatamaan ang lata. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat, ang alikabok sa kanyang paa, ang lasa ng ice candy na buko. Ang lahat ng ito ay buhay na buhay sa loob ng bahay na ito. Dumilat si Andre. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kwarto ay walang laman, walang gamit. Tanging alikabok at anino lang ang kasama niya. Pero hindi siya nalungkot. Hinaplos niya ang sahig na kahoy. Magaspang ito. Ramdam niya ang bawat guhit ng kahoy. Napagtanto ni Andre na ang bahay na ito ay hindi lang gawa sa pako at tabla. Ito ay gawa sa tawanan, gawa sa iyakan, gawa sa mga hapon ng siesta at mga gabi ng kwentuhan. Tumayo siya at pumunta sa likod bahay. Ang puno ng mangga ay wala na. Pinutol na ito dahil tumatanda na at baka bumagsak. Ang natira na lang ay ang tuod. Umupo siya sa tuod. Dito sila dating naglalaro ng taguan. Dito siya dating nagpapahinga pagkatapos mag-basketball. Tumingala siya sa langit. Ang langit ay pareho pa rin. Ang kulay asul na unti-unting nagiging orange habang papalubog ang araw. Ang mga ulap ay pareho pa ring hugis. Naisip ni Andre ang kanyang mga kaibigan. Si Paulo ay nasa ibang bansa na. Si Migs
ay may sarili ng pamilya sa kabilang bayan. Hindi na sila nagkikita, pero ang pagkakaibigan nila ay nakaukit sa kalsadang ito. Kahit semento na ang daan, nasa ilalim nito ang lupa kung saan sila tumakbo. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ang mga bata ay lumalaki. Ang mga bahay ay naluluma. Ang mga puno ay nawawala. Ngunit ang alaala ay mananatili. Kinuha ni Andre ang kanyang panyo. Pinunasan ang kanyang salamin. May kaunting luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat. Salamat, bulong niya sa hangin. Salamat sa pagiging bata. Salamat sa mga simpleng araw. Salamat sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Naglakad siya pabalik sa kotse. Bago siya sumakay, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang bahay ay parang kumaway sa kanya. Ang anino nito ay humaba, tila yumayakap sa lupa. Pinaandar niya ang makina. Umalis siya nang may ngiti sa labi. Dala niya ang tumbang preso. Dala niya ang bangkang papel. Dala niya ang parol na gawa sa kawayan. Ang lahat ng iyon ay nasa puso niya. Nakatago. Nakaingat. Handa niyang hugutin kapag pagod na siya sa ingay ng mundo. Ang pagkabata ay isang lugar na pwede mong balikan kahit nakapikit ka lang. At ngayon, kaibigan, ikaw naman, huminga ka ng malalim. Isipin mo ang iyong sariling alaala. Isipin mo ang iyong sariling bahay. Ang iyong sariling kalaro. Nandyan pa sila, sa sulok ng iyong isip. Naghihintay, nakangiti. Hayaan mong ang mga alaalang ito ang maging unan mo ngayong gabi. Malambot, pamilyar. Ang mundo sa labas ay maingay. Pero dito, sa loob ng ating kwento, tahimik na. Ang alikabok ay humupa na. Ang araw ay lumubog na. Ang mga bituin ay nagbabantay na. Ligtas ka dito. Payapa ang lahat. Tulog na. Dito nagtatapos ang ating kwento at nagsisimula ang iyong mahimbing na panaginip. Tuluyan nang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok. Ang sasakyan ni Andre ay dahan-dahang lumayo sa barangay San Isidro. Sa bawat pag-ikot ng gulong, hindi paglayo ang kanyang nararamdaman. Sa halip, ito ay pag-uwi. Dala niya ang tawa ni na Paulo at Migs. Dala niya ang haplos ni nanay. Dala niya ang tahimik na lakas ni tatay. Ang alaala ay hindi anino na naiiwan sa nakaraan. Ito ay liwanag. Ito ang tanglaw na gagabay sa kanya sa maingay na syudad. Napangiti si Andre habang nagmamaneho. Alam na niya ngayon, ang pagkabata ay hindi nawawala. Ito ay natutulog lang sa ating mga puso. Handa itong gumising kapag kailangan natin ng pahinga. Sa wakas, nahanap na ni Andre ang tunay na tahanan. Hindi ito ang bahay na may pader at bubong. Ito ang payapang sulok ng kanyang puso. Doon, laging umaga. Doon, laging may laro. Doon, laging ligtas. At sa katahimikang iyon, siya ay panatag. Salamat, kaibigan, sa pagsama sa paglalakbay na ito. Sana ay nahanap mo rin ang iyong sariling barangay San Isidro ngayong gabi. Sana, sa pagpikit mo, maramdaman mo ang yakap ng iyong masasayang alaala. Huwag kang mag-alala. Marami pa tayong kwentong pagsasaluhan. Marami pa tayong lugar na bibisitahin sa ating mga pangarap. Pero sa ngayon, bitawan mo muna ang lahat. Hayaan mong ang kapayapaan ang maging kumot mo. Magandang gabi, hanggang sa muli.